allow me to use a message title today, God and Country. Biblical Leadership Qualifications for Good Governance. Everybody say, God and Country. So sa Tagalog, Diyos at Bayan. So ang mga Kristiyano po ay nananalig na may Diyos, kailangan natin ng Diyos, pero sa ating pananalig na ito, kailangan maikonekta natin ito sa ating civic responsibility. Meron kasi tayong civic responsibility, meron tayong social responsibility. Life is not just all about us. Kailangan marunong tayong makipamayan, ika nga. Kaya ang tawag sa atin ay mamamayan. Bahagi tayo ng mamamayang Pilipino. At ito ang bansa natin, ang bansang Pilipinas. So, let's look at some of the scriptures here. Psalm 33, verse 12. Everybody, read with me. 1, 2, 3. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He chose for His inheritance. Sa Tagalog, mapalad daw po ang bansa na ang Diyos ang Panginoon. Maraming mga bansa ngayon, ini-etsepwera ang Diyos. They want to build a society minus God, whereas the Bible says in Psalm 127 verse 1, unless the Lord builds the house or a nation, they labor in vain that build it. Nagpapagal lang kahit anong forma ng gobyerno, kahit na sino pa ang umupo. Kapag ka ang Diyos ay hindi iginalang, kapag ka ang Diyos ay initsepwera sa lipunan, what are you trying to build? You're actually building chaos, because unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Our nation needs Christ. Amen? Every person needs Christ. So, may mga leader tayo na kung ano-anong naiisip, ang mga itinutulak na batas, mga anti-God bills. Paano magiging blessed ang bansa kung ang itutulak mong mga batas ay mga batas na kontra sa mabuting layunin ng ating Panginoon? In the name of human rights. Minsan kahit human rights, magandang salita, pero minsan naabuso din yan Because even rights and freedom has boundaries. At ang boundary, moral boundary ng kalayaan, walang iba kundi po ang mga panuntunan ng ating Panginoon. So many years back, I came to realize real freedom has boundaries. Because freedom without boundaries can lead to bondage. Ako malaya, meron akong human right, gagawin ko kung ano, lahat ng gusto ko. Kahit ako ay maging immoral, kahit ako ay maging addict, karapatan ko ito. So kapag ang tao umabot na siya sa ganon, hindi righteousness ang mangyayari. Yung kabaligtaran, unrighteousness, at masisira ang kanyang buhay. Kaya napakaganda ho ng tema. Christ's righteousness is the answer. Gusto mong maayos ang buhay mo? Gusto mong maayos ang pamilya mo? Gusto mong maayos ang bansa? Huwag mong ietsepwera ang katwiran ng Diyos. In fact, yun ang susi sa pinagpalang buhay. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. What will happen? All these things that you need, food, shelter, clothing, happiness, wonderful family relationship, success in your profession, all of these things will be added unto you. Announcement, mga kapatid, hindi maramot ang Diyos. Mapag-ibig ang Diyos. Nais ng Diyos. Mapagpala ang tao. Magtagumpay tayo sa buhay. But we have to do it His way, not our own way. Because God's ways are righteous and they bring God's blessings. Can we say an amen for that? Purihin ang Panginoon. Okay, another verse. Righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. Ang katwiran daw po ay nagpapadakila sa isang bansa. Subalit ang kasalanan ay nagpapabagsak nito. So, madaling salita, kapag ka
katwiran ang pinairal, mapagpapala ang isang bansa. Pero kapag ang pinairal ay kasalanan, kalikuan, unrighteousness, yun daw ang magpapabagsak sa isang bansa. These two verses are key verses in our church family. Kasi maliwanag po ito sa salita ng Diyos May mga taong magkamit lang kahit magnakaw. Because of covetousness, magsusugal. Walang productivity yan. Kaya ang isa sa lalabanan sa Senado at saka sa Kongreso, yung online gambling. Ang dami raw napapahamak na buhay ngayon. Mas matindi raw pala yan kaysa sa Pogo. Kasi it can penetrate houses. Kaya hindi alam ng nanay, yung anak, akala naglalaro pa, nagsusugal na pala. Pagkatapos dinudukutan na ang nanay, ang tatay. Paano ka magtatayo ng matibay na bansa kung ang mga anak, murang edad pa lang, tinuturuan ng maging manunugal? So tama, ang Proverbs 14:34, ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bansa, pero ang kasalanan ang nagpapabagsak nito. Literacy ngayon, bagsak tayo sa literacy. At yung iba nag-graduate, pag tinetest, yung comprehension, ang baba. Marunong magbasa pero hindi naiintindihan ang binabasa. Ito'y nangyayari sa ating bansa. Kaya ang eleksyon bukas, napakahalaga. Therefore, we can say that today we are at a crossroads again as a nation. Pag sinabing crossroads, sangang daan. Pipili tayong muli ng mga leader na ihahalal sa ating bansa, sa ating mga bayan-bayan, mga local government, probinsya, cities, municipalities. And so as our nation stands at the threshold of another pivotal election, the stakes are higher than ever. Pipili tayo ng mga ihahalal na mamumuno po sa ating bansa, pamula sa national level hanggang local level. Lawmakers and local executives. Mga tagagawa ng batas at mga taga-execute ng mga batas at mga tamang programa sa kapakanan po ng mga mamamayan. Ngayon, si Juan de la Cruz, minsan, hindi na niya naiisip ito. Lalo na yung mga masyadong focus na lang na survival mode. Ay, hindi natin masisisi ang marami nating mga kababayan. Kaya ang dalis nilang mapaglalalangan. Hindi na nag-iisip. Basa kung sino yung unang magbigay sa akin ng 2,000. Sino yung magbigay sa akin ng 3,000. Yun ang iboboto. Wala na akong pakialam kahit sino sila. At pagkatapos pag nakaupo na yung mga hinalal na bumili sa kanilang boto, luging-lugi si Juan de la Cruz. Babawiin naman nitong politikong namudmod at namili ng boto, 3 taon na pinagnanakawan ang taong bayan. Yung 3,000, ang daling mawala. Hindi na nag-iisip ang marami. Focus na lang sa sarili. Hindi na naisip ang pangkabuuan. Ang nakita lang yung pansarili. Hindi ganun ang Kristiyano. We are a visionary people of God. Can we say an amen? Palapakan natin ng Diyos. Hallelujah! So, kapag pinag-aralan po natin ito, the leaders in the national and local levels will lead us in facing various challenges. Dahil hindi madali ang pagiging bahagi ng isang society at anuman ang mga batas at sino mang mga leader ang maiupo, whether we like it or not, makakaapekto sa ating pamilya, sa ating individual na buhay, sa ating mga propesyon, yan ang direktamente na aapektuhan po nila. So, very important that we have to think carefully. Tinignan ko yung ilang statistics. Currently, ang Pilipinas is burdened with a national debt of approximately 16.25 trillion pesos. You can research it yourself, the biggest ever na nangyari sa Pilipinas.
Nung panahon daw po ni Pinoy, mga 5 trillion lang. At pagkatapos, may surplus pa tayo na dollars. Kaya nakapagpahiram pa tayo sa IMF during that time. Ngayon, wipe out na lahat yung mga surplus natin na dolyar. Pagdating ng Duterte administration, umabot ng mga 12 trillion pesos ang national debt. Itong kasalukuyang administrasyon, 16.5 trillion. At nung pinag-aralan, kulang daw yung budget ng at least 1 trillion, kaya uutang na naman. Ay yung mga apo natin, hindi pa'y pinapanganak, may mga utang na. Sa mata ng Diyos, meron tayong mabigat na responsibilidad. And God's people, especially God's people, should take that to heart. Ang inflation rate continues to strain every day Filipinos with basic commodities increasing faster than wages. Hindi na halos makaapuhap ang marami po nating mga kababayan. Pagkatapos, according to the Philippine Statistics Authority, nearly 19.9 Filipinos or 18.1% live below the poverty line. Napakalaki nito. 19.9 Filipinos. Kapag po sinabing poverty line, ang ibig sabihin nun, yung kakain lang, walang mabibiling mga basic necessities, yung makasurvive lang. Especially for a family of 5. Yun daw 12,000 ngayon, you go below that for a family of 5, you're living below poverty line. Hindi ka na maka-apuhap. So, if these are very worrisome statistics. Internationally, while over 1.96 million OFW, overseas Filipino workers po, are scattered abroad, forced to leave families just to survive. Kaya nakakahiwa-hiwalay ang pamilya kasi walang makuwang trabaho, obligado si daddy, obligado si mommy, o kaya yung panganay na anak para suportahan ang kanilang pamilya. Tama na modernong bayani ang mga Pilipino, but that should be a shame to a nation. You cannot even take care of your own people. Hindi yun dapat ikarangal. Ikahiya yun ng isang bansa. Pero walang magagawa. Kailangan magpakabayani ang mga Pilipino para suportahan ang kanilang mga anak. Kung ako'y magpapataas po ng kamay ngayon, baka meron dito, your dad is in abroad or one of your family members is abroad. Kasi nga kulang eh. Kasi kailangan makatapos ang pag-aaral si bunso, si ate. Internationally, tensions in the West Philippine Sea grow as China expands its militarization and aggressive patrols. Sariling bansa natin, gusto nilang angkinin. Sariling magsasaka natin, tinataboy, binobomba ng mga water cannons. Meanwhile, in the 2024 Corruption Perception Index, brace yourselves, the Philippines ranked 115th out of 180 countries, reflecting persistent issues in governance and public trust. Ang sabi ng pananaliksik, 20% daw napupunta sa corruption. At pagkatapos halos yung iba parang tinanggap ng normal. Kaya ang sabi ng Mayor Magalong, kung tutusin kanya, halos walang nagsasabi ngayon na labanan ng korupsyon. Mangilan-ngilan na lang. Tapos minention niya, katulad ni Brother Eddie at ng Siba, kanya, Mayor ng Baguio. Na parang tanggap na lang natin ganito. That we are 115th out of 180 most corrupt country in the world. Hindi pwedeng tanggapin ito nung merong tinanggap na righteousness mula sa Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Can we say louder amen for that? So, this is not just a political matter. It is a spiritual one. The need for righteous, wise, and God-fearing leadership has never been more urgent. Hindi dapat magsawalang kibo ang mga responsableng Pilipino.
Kaya bilang mga Kristiyano, tayo po ay hindi lang voters, kundi tayo ay watchmen. Ang sabi ng banal na kasulatan in Ezekiel 33 verse 7. Tayo raw po ay salt and light. Everybody say salt and light. Ilaw at asin. Huwag natin kakalimutan ang identity na yan. That is in Matthew chapter 5, 13 to 14. Therefore, we must not vote merely by popularity, party, or propaganda, but by principle. Hindi pwedeng komo sikat, komo mayaman, komo maimpluwensya, at magaling sila sa social media propaganda. Sila na. Kaya napakahalaga po nito. Magandang paalala ni Abraham Lincoln, a very principled president of the United States during his time. He said, "Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power." Kasi pag nasa power ka, kapag hindi tama ang puso, madaling makurap. Pero kapag tayo ay may mga leader na may takot sa Diyos, may pag-asa. Kaya talagang dapat mamili ng tama ang mga Pilipino. Ang preambulo po ng ating bansa, 1987 Constitution, pag sinabing preamble, it expresses the fundamental values and the guiding principles of the nation. So here is the preamble of our own country sa ating konstitusyon. We, the sovereign Filipino people, what's the next phrase? Imploring the aid of Almighty God. So wag nating ietsepwera ang Diyos. Nasa konstitusyon nga natin yan eh. May mga nagsasabing, bakit bang mga Kristiyano lalahok-lahok sa politika? Ha? Are you a Filipino? So, sino ang lalahok? Yung mga masasama. At sasabihin, kayong mga matutuwid, tabi-tabi, kami ang mamamahala sa inyo. So, no right-thinking Filipino will accept that. In order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this Constitution. Ang kasalukuyang Constitution natin ay yung 1987 Constitution. Therefore, we cannot be careless on how we vote. Hello? Hindi ka pwedeng maging kahit sino na lang. Otherwise, hindi matutupad yung magandang aspiration of truth, justice, and righteousness. So talagang dapat pinagpiprayan, we evaluate the candidates without being judgmental kasi po tiyak namang walang perpektong kandidato. Okay lang sana kung ang Lord Jesus ang tatakbo, walang problema eh. Kaso talagang lahat, walang makikita kang perpekto, kahit man tayo hindi ho perpekto. Pero at least merong tolerable range, ika nga. Do you believe God has good plans for the nation? Definitely, may magandang plano po ang Diyos sa ating bansa. Then, we need to take active part in sensible nation building. Kasi hindi naman automatic ang mangyayari ang magandang plano po ng Diyos sa ating bansa if we will not do our part responsibly. And part of that responsible act is to choose the leaders that will lead the nation and our province and our city and our municipalities. Kasi part yun ng sensible nation building. At bilang pong mga Kristiyano, importante sa atin ang biblical qualities. So mayroong pagpapaalala ang banal na kasulatan. In a little while, we're going to look them, run through them, that would somehow help us assess the candidates that we are going to vote. So, of course, we've got to know the positions na tinatakbo nila at dapat kilala natin ang mga kandidato. Ano ang kanilang kwalifikasyon? Ano ang kanilang values?
Ano ang kanilang stand on key moral, spiritual, social, economic, and ideological issues? Ano ang kanilang track record? May history ba sila ng corruption? Okay? Who are the people that surround them? So, ang mga to makakatulong para makapag-isip ka ng matuwid. Hindi yung nagandahan ka lang sa indak. Hindi yung nagandahan ka sa mga pangako. Know their track record. Ang pangunahing kaisipan na ito, a nation is truly blessed when its leaders fear God, serve with integrity, and govern with righteousness. What are these 4 C's na madalas banggitin ni Bishop Brother Eddie? The 4 C's of biblical and righteous leadership. So the first one is character. Everybody say character. This is the moral foundation of leadership. This is about adherence to God's commands, pagkilala po sa mga banal na utos at prinsipyo ng Panginoon. Therefore, he or she will not promote anti-God bills. Dahil paano mapagpapala ang isang bansa kung ang tinutulak mo yung mga labag sa kalooban ng Diyos? O di, is na pagpapala, sumpa ang matatanggap ng isang bansa. So, character is important. This is the first and most vital qualification of a leader, character. Bakit po? Because a corrupt heart cannot produce righteous governance. Leaders must not only have clean hands, but also pure hearts. So we must ask, do they stand for what is morally right? Do they oppose laws that go against God's word? Pag sinabing karakter, kasama ang elemento ng banal na pagkatakot sa Diyos, ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 5-50 at 10-10. This happened during the formation of the nationhood of Israel, which is also a pattern for governance in the countries of the world. Integrity and transparency. So may integridad. Proverbs 11:3, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Servant leadership, Mark 10:42-45. So Jesus called them together and said, you know that the rulers in this world lord it over their people, and officials flaunt their authority over those under them. But among you, it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. And whoever wants to be first among you must be the slave of everyone else. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give His life as a ransom for many. Meron tayong naging presidente na years back, magandang sinabi niya, kayo ang boss ko. Hindi yung siya ay naghahari-harian. Hindi yung parang siya matapang pero mayabang. So, yung leadership, it's about servanthood. It's not about yung, pag hindi kayo sumunod sa akin, yari kayo. I'll kill you. Sadly, nagkakaroon ng ganong klaseng mga leader. Ang sabi ng Panginoon ng mga tunay na lingkod, they are servant leaders. Hindi ka hari, hindi ka boss, ikaw ay lingkod bayan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga hinalal eh. A leader without character is a disaster waiting to happen. We need men and women who fear God and live by His word, not just during campaigns, but in private and public life. Biblical standard ito. At yung Kristiyano, hindi tayo dapat worldly view. Ang pattern natin, ang panuntunan ng salita ng ating Diyos. Magandang banggit ni George Washington, the strength of a nation lies in the integrity of its leader. So, character is very important. The second, competence. Everybody say competence. So, these are the 4C of biblical leadership. Dalhin mo yan sa church, dalhin mo yan sa isang organization, lalo na sa isang bansa.
This is the skill to lead well. Kaya ang galing, katulad ng sa Singapore, the best of the best ang nakukuha nilang leader. Maganda mabisita sa ating konstitusyon. Ang requirement para tumakbo ka ng presidente, you're a Filipino citizen, wala nang mention sa educational background. Kaya kahit sino-sino na lang pwedeng tumakbo. Pero kapag mag-a-apply ka ng trabaho sa opisina, dapat may doctoral kang ganito, ganyan-ganyan. Pagkatapos, yung hindi nakatapos, o kaya ay walang qualification, siya ang mangunguna. And what will happen to the nation? In Singapore, they're getting the best of the best. So something has to happen as well sa sistema sa ating pamahalaan. Kakayanang mamuno, good governance, management, organizational knowledge, and leadership skills. Because godly leaders must not only be good people, they must also be capable. Minsan yung iba, malinis ang puso, pero anong gagawin po ninyong mga batas? Ay, magandang tanong yan. Eh, ikaw ba? Ano sa tingin mo? Eh, hindi ho ako ang tumatakbo. Kayo ho ang tumatakbo. Ay, hindi. Kailangan manalo muna ako. Pag nanalo na ako, tsaka na yan. Oh my God. Mukhang kilala niya yan, ano? Mukhang yung nagalit nung naghahatid ng jacket. Yun, ano? So, this means ang mga elements involved here, a visionary leader. Visionary leadership, Proverbs 29:18, where there is no revelation, people cast off restraint. But blessed is the one who heeds wisdom's instruction. Kasama dito yung a clear platform and agenda for good governance. That's in Proverbs 29 verse 2. When the godly are in authority, the people rejoice. But when the wicked are in power, they groan. Kapag ang matutuwid ay nanunungkulan, magdiriwang ang bayan. Hindi mangungurap yan eh. Pero kapag ang hinalal ay ang galing mangako, pero ang history, may history of corruption, pumapatay, nagpapapatay, at pagkatapos yun ang ihahalal kasi nagbigay ng 3,000 or 5,000, maniningil yan, 3 taon, nanakawin ang kaba ng bayan, lugi ang mamamayan. A clear track record for faithful service, that's in Proverbs 22:29. Do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. Kasama din po dito ang stewardship and accountability, 1 Corinthians 4:2. Yung bang may sense of accountability ka, hindi yung tingin mo ikaw ang may-ari ng kaba ng yaman at gagawin mo kung ano ang gusto mo. Hindi. Mayroong accountability. A public office is a public trust. Pinagtitiwalaan ka para mamuno ng tama, hindi para magnakaw ng kaba ng yaman. In fact, those are not yours, these are taxes of people. Kaya nga tayo, ang tawag sa atin, democratic country. Hindi alam ito ng mga Pilipino, sunod-sunuran lang kung anong uso. Hindi. We can demand something from the public officials because a public office is a public trust. Kaya ka hinalal para mamuno ka ng tama. That's why we have to pray for the leaders. Kasi pag pumasok yung greed, doon po sila na dadali eh. Kailangan pag-pray natin, manaig ang banal na takot sa Diyos. Amen? A commitment to justice and righteousness. Proverbs 29 verse 4. But by justice a king gives a country stability. But those who are greedy for bribes tear it down. Micah 6:8, He has shown you, O mortal, what is good. What does the Lord require of you? To act what? Justly and to love mercy. Hindi yung parang ang bilis mo lamang banggitin yung mga salitang papatayin kita, may tumatakbo ngayon, ala nang ginawa kundi magmura. Sikat lang, artista kasi. Buti na lang nalaglag na. Napakahirap magkaroon ng ganong mga namumuno. Ano ang matututunan ng mga bata? Bravado? Ang totoong tapang sa Biblia, magkaiba siya sa yabang. There is what you call consecrated courage. There is what you call bravado. Ang totoong matapang gawin ang tama.
sa harap ng Diyos. Hindi lang yung tapang-tapangan sa harap ng tao. The wisdom to discern right from wrong. 1 Kings chapter 3 verse 9. Give me an understanding heart so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong. For who by himself is able to govern this great people of yours? Proverbs 8 verse 15 to 16. By me kings reign and rulers make laws that are just. By me princes govern and all nobles who rule on earth. Another one is the ability to protect and strengthen democracy. So, Micah 6:8, nabasa na po kanina, Deuteronomy 1:13-15. Ngayon, pagka po sinabing democracy, part of our appreciation of our understanding. Kasi nga maraming Pilipino ngayon, hindi na naiintindihan ng mga to. Anong ba ang demokrasya? Hindi ko naiintindihan niya. Ang naiintindihan ko, TikTok. Ang China, ang mga bata, grade 6 pa lang, tinuturuan na ng robotics. Magugulat ka, nagagawang yung mga robot nagfo-football. Sa Pilipinas, pag grade 6, wala pa akong nakitang ganun. So, masyadong iwang-iwan ang Pilipino. And the government need to do something. Right now, we have a terrible problem in our education system. Napakaraming bata ngayon nagagraduate pero walang alam. Kaya buti na lang nagsalita si Secretary Angara, hindi natin polisiya sa ating DepEd na basta lang magpa-graduate. Nilinaw niya yun. So kung kailangan mag-repeat siya, at least matututo dapat. That's the goal of the teachers. Hindi lang paramihan ang mapapagraduate para siya ma-promote. I appreciate Secretary Angara na nilinaw niya yan. Kasi meron akong nakuhang information from some of our teachers, parang pinipressure daw sila. Kailangan ipasa mo yan kahit hindi qualified. That is very bad. So we produce children who are not qualified in the marketplace. Hindi makalaban. So we need to have a lot of reforms and we need good leaders who are competent. Pagka po sinabing democracy, democracy is a form of government in which power is held by the people, either directly or through freely elected representatives. Pag binaybay pa natin yung pong salitang democracy, galing po yan sa dalawang salita, demos at saka kratos. Ang salitang demos means people, citizens. Yung kratos means power or rule, which refers to strength, might, or authority. Doon galing ang salitang democracy is a government of the people, by the people, and for the people. Ang kabaligtaran ng democracy ay autocracy, the rule of one person. Dictatorial naman yun. Mas delikado yun. Ang democracy kaya may eleksyon. Hahalal ang tao at yung majority, yun ang mangunguna. But with a goal to protect the rights of the minority. Yan ang ganda ng demokrasya. So, pagka sinabing democracy, mga key features is free and fair elections, rule of law, protection of rights and freedoms, participation, at yung mga boboto sa ating bansa, at least 18 years old, registered voter, not otherwise is qualified by law. Kaya pag sinabing right of suffrage, the right to vote, the right to participate in electing officials. Ngayon, yung mga populist kind of candidate, alam nila yung kahinaan ng maraming Pilipino. Bula-bulahin ko lang ito, iboboto ako. Yun ang problema. At sa mga bansang mahihirap, ayaw nilang palakasin ang middle class. Kasi yung masa, madali nilang mapaikot ang utak. Pero yung mga bansa na malakas ang middle class, kasi ang middle class, kahit paano na, mas nag-iisip na yan. Ang pangunahing kaisipan na ito, God does not only require clean hearts, but also capable hands. Governance is not a guesswork na ala chamba. It requires vision. It requires a strategy, accountability, and wisdom. Magandang binanggit ng isang leadership guru, Simon Sinek, leadership is not about being in charge. It's about taking care
of those in your charge. Ingatan mo talaga sila. So, character, competence. The third, compassion. Everybody say compassion. Okay. The heart that serves. Kahabagan sa mamamayan. Values life and people. Because true leaders have God's heart for the people, especially the poor, the marginalized, and the voiceless. Ang utos po ng Biblia sa mga leader is to protect the people, especially the weak and vulnerable. Ingatan mo ang mamamayan mo. Huwag mong pagsamantalahan ang mamamayan mo. Proverbs 31 verse 8 to 9. Speak up for those who cannot speak for themselves. Defend the rights of the poor and the needy. Another element for compassion is respect human dignity. May galang ka sa dignidad ng tao. Proverbs 14:31. Whoever oppresses the poor shows contempt for their maker, but whoever is kind to the needy honors God. Merong klase ng style ng leadership ngayon na hindi nahahalata ng marami. May mga tumutulong sila, they help the poor, but they keep them poor. So that dependent ang poor sa kanila para makontrol sila, para sila uli ang iboto. Dapat maputol ang ganong klaseng kultura. Ang mga magagaling na leader, they empower people para sila ay magtagumpay. That would build a very strong nation. Purihin ang Panginoon. Amen? Praise God, praise God. Uphold human rights. Psalm 82 verse 3. Okay, speak up for those who cannot speak for themselves, for the right of all who are destitute. Speak up and judge fairly, defend the rights of the poor and the needy. Pure social justice and fairness. That's in Micah 6:8. So the key thought here is a godly leader sees the face of God in the poor. Compassion is not a campaign slogan. It's a way of life. Yung pagka-eleksyon ay doon lang nagsasabi ng kung ano-ano. Hindi sa campaign slogan, kundi ito ipinapamuhay. So tatanungin natin, do the candidates value life? Do they protect families and fight for the common Filipino? Or do they use people to preserve their power? At gusto sila na lang ang magpalit-palitan at kukontrolin ng business, both legal and illegal. The last one is courage. Everybody say courage. The will to stand for what is right. Katapangan sa katotohanan. The courage to stand up for, promote, and do what is right before God. Ang ibig sabihin nito, policy positions. Ano ang posisyon niya sa mga importanteng polisiya? So, lumalaban siya dapat sa corruption at saka all unrighteous policies. Exodus 23 verse 8. Don't accept a bribe, for a bribe blinds those who see and twists the words of the righteous. Yung mahilig sa suhol. Courage to do what is right and humane before God. Joshua 1:8. Bakit po? Because it takes courage to stand up for what is truth in a culture of compromise. It takes boldness to fight corruption. Magandang paalala po ni Brother Eddie. Years back na banggit niya ito, hindi ko makalimutan. This world is too poor to buy my convictions and principles. I would like to say this with gratefulness to God. We were blessed by God with a spiritual leader na punong-puno po ng prinsipyo. Hindi tayo basta ang kanyang katwiran, kung tama, kampihan, kung mali, labanan, regardless of partido. Yung iba kasi, basta dito ako sa party na to, hindi. Kahit nasa party ka niyan, pero yung isa doon, hindi matuwid, ba't mo susuportahan yun? Kaya, non-partisan po tayo. Non-partisan. Basta't yung ganitong kwalipikado, pasok sa 4C, at kung merong range na hindi gano doon, at least kahit paano better than others, let's try to get the best of the best for the glory of God. Can we say an amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God, praise God. Ito man lang maitulong natin sa ating bansa.
It takes courage to stand against the tide of corruption and unrighteousness. It's not enough to know what's right. Leaders must have the courage to do it. May iba magaling mangako. Pero kapag nasa kapangyarihan na, sariling interes ang pinaglilingkuran. So to summarize it, the forces of righteous leadership: character, the moral foundation of leadership; competence, the skill to lead well; compassion, the heart that serves; courage, the will to stand for what is right. Therefore, let's vote with wisdom. Nawa nakatulong itong framework na to para yung bang paglabas mo dun sa polling booth, hindi ka sisiilin ng konsyensya mo. Masasabi mo, ginanap kong tungkulin ko sa Diyos at sa bayan sa abot ng aking makakaya. Tapos kung medyo magkaiba, ang napili ng iba, maggalangan. Ang magpapamilya, huwag mag-away-away. Maggalangan pa rin, magmahalan. Basta't sa iyo, at least sa iyong konsyensya, before you go to the booth, dapat nakalista na yung mga iboboto mo. Hindi yung pag nasa booth, doon ka palang nag-iisip. It's too late for you. Meron ka ng listahan, pinag-pray mo na yan. Ito yung pasok sa, nasabi ko, naisip ko, sa konsyensya ko, ito yung mga karapat-dapat makakatulong para sa Diyos at sa bayan. Tatayo po tayong lahat sa presensya ng Panginoon. I hope this preaching helped. Did it help? Praise God, praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord. So, let us teach our families and churches to stand up for what is truth and just. I-reject natin ang culture of apathy na wala na akong pakialam. Embrace natin ang ating tawag bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Because when God is at the center of governance, a nation will not only survive, it will flourish. So we have a Christian duty before God and for our country. Pray fervently, choose and vote wisely and responsibly. Okay? Hold leaders accountable after election. Magandang masabi natin na ang boto ko ay boses ng katwiran. Ay kakabuti ng bayan at para sa kalwalhatian ng Diyos. So, the upcoming election is not just a political exercise. It's also a spiritual responsibility because it reflects your values. Pag binoto mo ang isang kandidato na mayroong talamak na value, ibig sabihin you agree with that kind of value. So it's not just a political exercise, it also expresses your value. It's about the future of the next generation. To elect righteous leaders is to partner with God in nation building. Maganda ulit ang sinabi at paalala ng ating Brother Eddie. Politics without God is dirty, but politics under God is a powerful instrument for righteousness. Mga kapatid, may pag-asa pa rin ang Pilipinas. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Huwag i-etsepwera ang ating Panginoon. Pray, yes, but participate. Let's really get out and vote. Kahit mainit, express your voice. Huwag mong isipin yung parang, ay, mahaba ang pila. Yun lang nandoon ka, i-offer mo yun sa Panginoon. Iba yung umuo ka lang, iba yung bumoto ka. Kasi ang bibilangin, hindi oo, kundi boto. So, idagdag natin ang boses natin. Pakibanggit sa yung katabi, idagdag mo ang boses mo, kapatid. Amen. So, that's righteousness. That's righteousness. Hallelujah. So, having said this, we cannot be irresponsible in our choices. Kahit man sa larangan ng kaligtasan, may kalayaan tayong pumili. Pero ang isa sa natutunan ko po bilang isang Kristiyano noon pa man, God gave us the freedom to choose whatever we want. But He did not give us the right to choose the consequences of our choices. Sige, pwede kang mamili kahit anong gusto mo. Kasi hindi tayo robot. Pero hindi mo pwedeng piliin ang konsekwensya. Kasi kung ano yung decision mo at pinili mo, may kaakibat na konsekwensya yan. Hindi pwedeng pipiliin mo yung mali, tapos gusto mo ay magandang konsekwensya. Hindi.
Kung gusto mo ng magandang konsekwensya, i-advance mo, tama dapat ang gagawin kong pasya. Because my choice, my freedom of choice is with an accountability. Kaya kahit man kaligtasan, walang sapilitan. Hindi yung kailangan pumuntang lahat kayo. Gusto ng Diyos, kaso may choice ang tao. Yung mga talagang tumatanggi sa Diyos, nagre-rebelde sa Diyos, ayaw tigilan ang kasalanan, ayaw tigilan ang unrighteousness, ang kalikuan, ayaw tigilan ang immoralidad. Kahit mahal ng Diyos ang tao, papunta pa rin yun sa kapahamakan. So let's use the gift of the freedom to choose properly. Let's use it in alignment to God's good will for us. Can we say an amen? That's the balance of Christianity. At gusto kong idagdag, posibleng medyo hindi ka tsak sa naboto mo, pero tsakin mo ang Panginoon mo'y si Kristo. Never miss that. Really make that choice. He is my King. He is my Lord. He is my Savior. And it will be well with your soul. Bow your heads, please. Glory be to God. Kailanman ay hindi napasama ang nagtitiwala at nagsusuko ng buhay kay Kristo, making Him their Lord and Savior. And when that happens, we become the righteousness of God through Christ Jesus. And it will sanctify your work. Kung ikaw ay may trabaho, it will sanctify your work. As a lawyer, hindi mo gagamitin ang profesyon mo sa kasamaan. Gagamitin mo na rin yan sa katwiran. If you're a doctor, gagamitin mo na yan sa tama. And not in a selfish way, because you are now a Christian. And God's righteousness is reflected even in your work. Your work is also being sanctified. If you're a teacher, and you have the righteousness of Jesus, you will teach truth. You will not influence people sa hindi tama. If you're a businessman and you have the righteousness of Jesus, it will reflect in the way you deal with your business. Hindi ka naman daraya. Kasi pararangalan mong Panginoon. So tama. Christ's righteousness is the answer. We can be redeemed. Our families can be redeemed. Our profession can be redeemed. Our nation can be redeemed for the glory of God. Your hands are lifted before Jesus. Kung ika'y estudyante, ayusin mo ang pag-aaral mo. Hindi ka bulakbol. Kasi gusto mong mabuhay ng tama, karangalan ng pamilya, karangalan ng lipunan. And you will become an asset, not just to your family, but to your society. Hindi ka na pabigat sa iyong pamilya. Hindi ka pabigat sa iyong lipunan. You add value to your family. You add value to your country. Dahil ikaw mismo ipinasakop mo ang iyong buhay sa ating banal at makapangyarihang Diyos na nagmamahal sa atin. In a little while, I will pray for your needs because that's who our God is. Salamat ang Diyos. Pag nagkamali tayo, hindi niya tayo tatapon. Bibigyan kanya ng pagkakataon. Muli tayong manumbalik, muli tayong magpasakop. At kung may area sa buhay natin na hindi righteous, bagkus ay unrighteous, say to Jesus, Lord, I don't want this. Help me overcome this. The Lord Jesus will help you. He will make you a better dad, a better mom, a better son, a better daughter, a better Christian, a better citizen that will give glory to God. Your hands are lifted to Jesus. Let's sing that prayer song. Hallelujah. The heavens declare your glory. The nations bow before thee, and in this place let your praise arise. The Philippines is for Christ. Let's pray to Jesus. Reign, 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 Lord Jesus. Hallelujah. And in our lives, reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines
nais natin sa Panginoon. Reign, Lord Jesus. Maghari ka, Panginoon. Isalba mo ang aming bayan. Ikilos mo ang iyong kapangyarihan sa isip at puso ng aming mga kababayan, Panginoon. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for us. Nakatas po ang ating mga kamay sa presensya ng Panginoon. Nadama ko po sa aking puso. Kanina habang sinasabi ko yung ilang mga statistics, alam ko nangungusap ang Panginoon sa ating puso. At nagsasabi sa iyo, ang Lord, hindi ko ito matatanggap. Kailangan maging kabahagi ako sa paghuhubog ng isang magandang lipunan. I want to do my part. I will not be careless. Kahit isa ang boses ko, isasama ko ang maliit kong boses bilang boses ng katwiran. I will use this opportunity to honor my God by choosing the right candidates. And I will offer it to Jesus. Hindi ako magpapabayad. Hindi ako magpapasuhol. I will vote my conscience that is anchored on my faith in Jesus. Sapagkat mahal ko ang pamilya ko. Mahal ko ang mga anak ko. Mahal ko ang mga apo ko. Mahal ko ang bansa ko. At higit sa lahat, magsimula ito sa ating puso. You cannot preach righteousness kung ikaw mismo ay nabubuhay sa kalikuan. Subalit hindi huli ang lahat, sapagkat ang Panginoon ay patuloy na nag-aanyaya. Sa mundong ito, napilit ka tayong hinihilas sa karumihan, kalaswaan, kasalanan. Sa mga nagsasabing hindi ko kayang mabago ang buhay ko sa sarili kong lakas. Tulungan mo ko, Panginoon. Pinasasakop ko ang buhay ko sa iyo. Mawasak ang mga habits na hindi tama sa iyong harapan. Mabuhay ako ng may dangal. Namimiss tuloy natin minsan yung sinasabi ng mga naunang matatanda, tanda na niyo anak, ang kiyang maniltilan tan namong asin. Et tayo pisali in prinsipyo tamo. We miss those days na ang mga magulang ay tinuturuan ng tama ang kanilang mga anak. Mabuhay ng tama at marangal sa harap ng Diyos. I believe God is resurrecting that, and it will be started by God's people. Nakataas ang mga kamay natin, ipadama natin sa Panginoon ang ating pagtitiwala. Sumunod nawa ang lahat sa panalangin, sabihin natin, Lord Jesus Christ, maraming pong salamat. Nadama ko, nangusap ka po sa akin. Patuloy mo akong tinatawag upang magtiwala sa iyo, sa iyong mga matutuwid na kaparaanan at hindi ang mga baluktot na mga kaparaanan, pangangatwiran ng kamunduhan. Cleanse me by your blood, Lord. I'm really very sorry kung may mga nagagawa ko sa buhay ko na hindi po nakakalugod sa iyong harapan. Linisin mo ko ng iyong dugo. Panginoong Jesus, baguhin mo ko. Maghari ka sa buhay ko. I make you my Lord and Savior. Isulat mo ang aking pangalan sa libro ng buhay. Nais ko pong makatiyak sa aking kaligtasan. Ang katuwiran ay simulan mo sa aking puso't isip at ako'y maging instrumento ng katwiran ni Kristo. Without being judgmental, but being compassionate, but being firm for what is right, for the glory of God. I promise, Lord, I will live for you. I will live righteously for the sake of Jesus, my Savior, who gave His all for me. As long as I live, I will live for Jesus. Amen. Let me just be the one to pray. Patuloy po nakatas ang kamay natin. Nagpapakumbaba tayo sa ating Panginoon. Nakita niyo po, Diyos, ang lahat ng mga pusong nagpasakop sa iyo. Sinabi mo po sa iyong salita, sino mang umunas sa iyong kaharian, nagpasakop sa iyo.
at sa iyong katwiran. Nagsisikap mabuhay ng matuwid at tama sa iyong harapan, ayon sa iyong kalooban, sa iyong salita. Lahat ng kanilang mga pangangailangan ay idadagdag mo. Kaya't sino man sa mga nagdako ngayon, Panginoon, na may mga malalaking suliranin sa pananalapi at anumang suliranin sa bawat anumang area ng kanilang buhay, idantay mo nga po ang iyong makapangyarihan at mapaghimalang kamay, Panginoon. Wasakin mo ang lahat ng puwersa ng kasamaan, gawa ng dyablo, sakit, karamdaman, at maging sobrang kahirapan. Wasakin mo ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At tulad ng natutunan namin sa iyong mga salita, silang mga natutong humakbang sa pananampalataya at nagsikap sumunod sa iyo at sa iyong mabuting kalooban. Sinabi mo at ipinangako, uutusan mo ang iyong mga pagpapala na susunod sa kanilang buhay at aabutan sila, Panginoon. Lord God, napakarami na naming nasaksihang himala. Hindi mo ietsepuera ang buhay ng sino man na nag-ukol ng panahon upang ikaw ay sambahin sa araw na ito. Release your miracle, Lord. Mga kapatid, buksan natin ang ating puso. Open your mouth. Activate your faith. You are now a child of God, a beneficiary of the sacrifice of Jesus on the cross of Calvary. Kung meron kang struggles na hindi mo mapaglabanan, the Lord Jesus will give you victory. Claim your victory in Jesus' name. You are a victorious child of God. Hallelujah. Everybody say with me, Lord Jesus Christ, I claim my victory. I claim my healing. I claim your favor. I claim your blessings sa aking pong buhay, sa aking trabaho, sa aking pamilya, at sa aming bansang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus, I believe Jesus is doing something miraculously. If you believe may ginawang Diyos sa iyo, purihin natin ang Panginoon. Come on, let's worship Him. He's our gracious God. Hallelujah. Kambas sa talabasaya. And Lord, we also pray sa aming eleksyon bukas. Hawakan niyo nga po ang isip at puso ng aming mga kababayang Pilipino. O sa pangalan ni Jesus, makansela ang anumang mga planong panggugulo. We pray for a peaceful and orderly election. Patnubayan niyo ang aming COMELEC na nag-o-oversee ng napakasagradong exercise na ito ng sambayanang Pilipino. Wasakin mo ang anumang plano ng pangmamaniobra sa pangalan ni Jesus. Any manipulation, any intimidation, ipahiya mo ang mga masasama, papagtagumpayin mo ang mga mabubuti sa pangalan ni Jesus. Lord, reign over our country, reign over our province, Pampanga, reign over our city of San Fernando. If you can pray in tongues for a while. Pray in the Spirit. We believe, Lord. We join the redeemed people of God in all the churches praying for the election tomorrow. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Reign, Lord Jesus. Reign, reign, Lord Jesus. In our hearts. And in our lives. And in our lives. Reign, O Lord. Alang-alang sa aming mga anak, mga apo at pamilya. Salamat sa inyong kahabagan sa aming bansa. Pampanga is for Christ. Pampanga is for Christ. San Fernando is for Christ. San Fernando is for Christ. My everything is for Christ. My everything is for Christ. The Philippines is for Christ. The Philippines is for Christ. We declare it. We believe it. We honor you for it, Lord. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Oh, glory be to God. Glory be to God. Narinig mo ang daing at panalangin ng puso ng bawat isa, Panginoon. And we just believe, hindi pa huli sa aming bansa. Naghihintay ka lang, Panginoon, ng mga babae at lalaki
na susunod sa iyo, mananalig sa iyo, manunumbalik sa iyo, Panginoon. Ibabalik mo ang dangal na nawala sa aming bayan. And we just believe, Lord, even as we declare it with the redeemed people of God, the Philippines is for Christ. Hallelujah to Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Thank you so much, Lord. I just sense in my heart itong ating ginawang prayer to impact the spiritual climate. Marami pong mga churches ngayon nagtitipon-tipon, nananalangin, mahabagi ng Diyos natin. Hindi natin isusuko ang kinabukasan ng ating mga anak. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Let's close in prayer. Father God, thank you for what you've done. May kapayapaan po sa puso namin. May kagalakan sa puso namin. Because the God that we serve is a God who reigns forevermore. Thank you for blessing also all of the prayer petitions sa prayer request box na ito. Napakarami naming nababalitang himala mo at kilos, O Diyos. And we truly honor you. Nakatas po ang ating kamay for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you. Cause His face to shine upon you. Be gracious to you and give you His peace. The Lord bless you indeed and keep enlarging your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be upon us all, now and forever. All will say, Amen and Amen and Amen.